So, good day everyone. Welcome to our Plan 40. I think it's day 29 na. So, congratulations sa lahat na totoong nag-prayer and fasting. So, before we start, let's pray na. Father God in heaven, we thank you, Panginoon, sa araw na to. Salamat sa panibagong araw na makapag-aral kami ng salita mo. I pray that you will give us wisdom para maintindihan namin yung salita mo na i-share today, O God. And guide me, O God, as I speak, O God, your word, Panginoon, na nawa, it will change, O God, the heart of your people. It will transform us, O Lord God. And once again, O God, revive us, Panginoon, sa everyday na prayer and fasting namin, O God. May you encounter us, Panginoon. Salamat, Lord. We glorify you, O God, in this we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so today I will share 1 Corinthians chapter 2, verse 9. So, but it is just as the scripture says, what God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. So here in Corinthians, tackle the difference of God's wisdom and man's wisdom. So Paul had just addressed division in the Corinthian church and was now reminding them that the foundation of their faith should not be based on human wisdom and worldly standards, but should be based on God's wisdom. So we cannot compare our plans and our wisdom to God's plans and wisdom because it is far greater. Alam naman natin yan. Human wisdom is limited, but God's wisdom is limitless and eternal. Kaya di ba may mga bagay tayo minsan na hindi maintindihan, or sometimes pag nagbabasa tayo ng Bible, yung mga pangyayari sa Bible, like yung mga Israelites, for example, minsan di ba parang nagka-question tayo, bakit kaya sobrang gracious ng Panginoon dun sa mga Israelites na kahit na nagkamali sila or kahit na anong ginawa nila, pinapatawad pa rin sila ng Panginoon, tinutulungan pa rin sila ng Panginoon, or sa question natin, di ba? Kasi nga, wala ni isa sa ating nakakaalam kung ano talaga ang plano ng Lord. But when we accepted Jesus Christ in our life, the Holy Spirit reveals us the deep truths about God. And it is through the Spirit that believers can understand God's will and the mysteries of the gospel. But not all, hindi kasi nire-reveal ng Lord sa atin ang lahat. Kasi ganito paano pa tayo magtitiwala sa Lord kung alam naman na natin kung ano yung plano niya? Paano, parang sa exam, kung alam mong pasado ka na, magpapakahirap ka pa bang mag-review? Of course not, di ba? Kaya nga tayo dumadaan sa testing of our faith para mas tumibay yung pananampalataya natin sa Lord. And in here, it also talks about the future glory that awaits believers. Things like eternal life, the fullness of God's presence, and the eternal reward prepared for those who love Him. Okay? So, dito ay highlight natin yung word na those who love Him. Kasi sa verse sinabi din doon, what God has planned. Ano daw yung plano ng Lord para doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya is more than eyes have seen or ears have heard. So, we all knew that God loves us so much, okay? So, He loves us unconditionally. Pero ang tanong, do we also love God? Okay, yung mga ginagawa kaya natin now, it represents kaya how we really love God. Or yung ginagawa kaya natin is according dun sa will ng Panginoon sa atin. So tayo lang makakasagot niyan, okay, on how much we love God. Kasi baka naman tanggap tayo ng mga plano ng Panginoon. Tanggap tayo ng mga promises ng Lord. Pero ang sabi nga dito, doon yun sa mga taong nagmamahal sa Panginoon. Ang tanong, mahal ba natin ang Lord? Yung ginagawa ba natin is nagpapakita ng pagmamahal natin sa Panginoon. Okay? Because what God is in store for us, both in this life and in this life to come, is far greater than anything we could imagine. Okay, so testimony ko lang din kasi before I joined the home office, I prayed to God the specific work, specific na client, and specific na environment din, and also yung sahod. Kaya nung time na karoon ako ng 3 clients, so to make the long story short, lahat yun nawala. Nawala kasi tinurn down ko kasi dumating siya ng holidays. Tapos yung isang pinili ko na natira, sobrang hirap, sobrang toxic. Sa training pa lang yun, as in sobrang hirap na habang nagpo-calls ka, dami mo ginagawa, ganyan-ganyan.
And then, sabi ko nga sobrang palpak kasi ng decision ko na parang yung feeling ko sagot yun ng Panginoon sa panalangin ko pero hindi pala. Desire lang pala kaya ng heart ko kaya akala ko yun yung sagot ng Lord sa prayer ko. And then after noon, naging desperate ako. Talagang sabi ko, iniyak ko lahat sa Lord. Sabi ko, Lord, I surrender everything to you. I surrender all my plans to you na hindi na according sa will ko but according to your will. And alam niyo ba, parang after almost 3 months kasi nawala akong work. So, first month naman may dumating na mga clients, second month, ganon. Tapos, pagdating nung etong month ng February, alam niyo ba yung specific na prayer ko sa Lord, pinagkaloob niya sa akin. Yun yung time na talagang sobrang desperate ko sobrang desperate ko sa Lord. Sabi ko, Lord, ayoko na wala akong kinikita, ayoko ng ganto, gusto ko is nakakapag-give ako sa iyo, na gagamit ko yung meron ako para makapag-win okay ng soul. So alam ko naman nakikita ng Lord yung heart ko. Alam mo, naging lesson lang talaga sa akin kasi talagang pinagbigay ni Lord yung specific na prayer ko. Kung ano talaga yung prayer ko, ayun yung pinagkaloob niya sa akin. It seems impossible para sa akin, pero ginawang posible ng Lord. Kasi sabi nga, lagi naman tinitingnan ni Lord yung desire ng heart natin, kung maayos ba yung puso natin sa Kanya. Kasi pag yung heart natin hindi maayos sa harapan ng Lord, kahit na ma-receive natin yung pagpapala, masasayang lang. Okay? Kasi instant kayang bawiin sa atin ng Lord lahat ng meron tayo kung hindi maayos ang puso natin sa Kanya. Kaya right now, if you are encouragement din sa iba, if you are praying for something na pinapanalangin mo specifically para sa Lord, you just need to wait patiently. Okay? Huwag natin isipin yung desire agad ng heart natin, but isipin natin lagi, Lord, ito ba yung gusto mo para sa amin? Na Lord, ito ba yung plano mo para sa akin? Kasi kung hindi mo to plano, Lord, just destroy my plan. Kasi gusto ko gawin mo kung ano yung plano mo para sa akin. Diba? Kasi grabe yung plano ng Lord sa atin. Sabi nga doon, more than we think, more than we can see, more than we can imagine. Totoo naman na yung magandang plano ng Lord sa atin, akala natin minsan imposible, pero kaya palang gawin ng Lord. Nahigit pa pala doon sa pinaplano natin. Na yung akala natin, yung plano natin, maganda na yon. Pero higit pa pala or mas maganda pa pala doon yung plano ng Lord para sa atin. Kaya tayo, if we are praying for something, just wait patiently and surrender everything to God. At lagi nating uunahin kung ano yung plano ng Lord para sa atin, not just our desire. Okay, we need to be selfless nga pagdating sa Lord, na lahat sinusurrender na natin sa Lord para hindi na nangunguna kung ano yung desire ng heart natin, but what God's desire for us. Okay? So, ayun lang po, and nawa, naging encouragement sa atin to, kung kahit matagal na yung pinagpipray mo sa Panginoon, para sa iyo yan, pagkakaloob ng Lord yan. Okay? So, pray na po tayo. Lord, maraming salamat, O God, sa kabutihan mo sa life namin, O God, and I pray, Panginoon, ano man yung desires ng heart namin, if it's according to your will, pag nakikita mo, Panginoon, na maayos yung buhay namin sa harapan mo, O God, alam ko, pagkakaloob mo, ano man yung desire ng puso namin. And God, ikaw po yung patuloy na kumilos sa life namin, sa LCC, O Lord God, kumilos ka sa home office, O God, at ganoon din, Panginoon, sa family ng bawat isa sa amin, Lord. Pakita mo sa amin, O God, that nothing is impossible to you, O Lord God. If once we surrender our plans to you, O God, ikaw ang kikilos, Panginoon. That is the time, O Lord, na ikaw naman ang kikilos, Panginoon. Dahil, Lord, alam mo, Lord, na ikaw ang nangunguna sa life namin at hindi ang aming desire, Panginoon. Kaya, Lord, panalangin ko, Panginoon, give us wisdom that comes from you, yung wisdom, O God, na hindi nanggagaling sa mundong ito, but Lord, yung wisdom na maintindihan namin, O God, na maganda yung plano mo sa amin, O God. Sa ganun, Lord, patuloy na maghihintay lang kami doon sa magandang plano mo for us. Thank you, Lord. We glorify your holy name, O God, and bless each and every one of us, O God. Bless mo rin yung mga panalangin namin. Alam namin, O God, na after this plan 40, you will fulfill it, O God. Ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng mga answered prayer. Thank you, Lord. We glorify your name, O God, at ikaw lang po, Panginoon, ang itinataas namin sa buhay namin, O God. This we pray in Jesus' name. Amen.